Ang Fecon Motorcycle ay isang Singaporean registered company na nakipagsapalaran dito sa Pilipinas upang matulungan tayong mga Pilipino na magkaroon ng ating sariling pinapangarap na motor. Naglalayong maging isa sa mga nangungunang kumpanya sa mundo ng motor. Labis ako nabilib sa kanilang inihandog na 150cc adventure bike na siksik, liglig at umaapaw sa specs and features. May malakas na makina at magandang suspension, idagdag mo pa ang safety feature na dual channel ABS at di malabong maghari ito sa kanyang kategorya. Halina't bigyang silip natin ngayong araw ang FKM Venture 150. This is Adriano and let's get right to it. Pump up some bass. Hey, what up, good day netizens, this is Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, ito na yung pinakaantay ninyo, the new adventure bike na talagang pagkakaguluhan ngayong araw. Magkano, ano ang specs, alamin natin yan sa vlog na to. Make sure panoorin hanggang dulo para wala kang ma-miss out at malaman mo ang bawat detalye sa motor na to. Without further ado, let's get right to it. So by the way netizens, kung nagugustuhan mo yung mga vlogs natin at nakakatulong ang channel ko sa iyo, make sure to show support to my channel by ordering this Parak Clothing Riding Jersey Nel Adriano version 2 edition. Ayan siya, napakaganda. It is air cooled and stretchable. Napakaganda ng design. Meron pa ditong sulat yan. And sa likod, meron tayong logo. Very simple lang at bagay sa kahit anong klase ng motor yung riding jersey natin. So make sure to show support. 1.3 ang kanyang SRP. Makakabili kayo sa Nel Adriano Vlogs na Facebook page. So tara, umpisa na natin yung vlog. So ayan na nga siya netizens, ang ating pinakaantay na full review netong Fecon FKM Venture 150. So yung mga nakaraang vlogs, kung nasusubaybayan nyo yung channel ko, you know that I'm already planning to decide to upgrade from a 125cc scooter to 150cc scooter. Sobrang gulo ng isip natin that time. And now, may dumating na bago and the quality is really good, no doubt. Kaya lalo na namang gumulo yung isip natin. So ayan na siya netizens. So marami ako nakikita na comments doon sa aking first post na actually nagtrending siya. Almost 500,000 views na yata siya ngayon doon sa Facebook. Marami nagsasabi na copycat daw ito, pero kinonfirm ko siya sa mismong Fecon Motorcycles and they say that may makikita tayong similarities. That is because they are on the same category. Pero pag tinignan yung itsura niya, ayan o, yung mukha niya, it is a completely different bike and magugulat kayo sa specs and features nito. So spoiler alert na tayo, nagustuhan ko siya. Bakit? Sa dalawang rason. Malakas ang makina, meron tayong maximum power na 12.1 kilowatts at 8,500 RPM. Habang meron naman tayong 4.6 Newton meter at 6,500 RPM na maximum torque. So ganun siya ka-torquey. Bakit? Dahil 4 valves na ang kanyang engine. Yes, tama po yung narinig nyo. This is an adventure bike with a 4 valves engine. Ayun yung matagal na nating iniintay, or at least for myself, matagal ko nang iniintay because you will experience the riding comfort of a good suspension on
on a very powerful bike. When I say powerful, pagdating yan sa city driving, at the same time, ma-enjoy mo siya pagdating sa long ride. Bakit? Kasi pag may mabigla ang gulatan na lubak, hindi ka mangangamba na baka maaksidente ka or tumilapon sa motor mo dahil napakaganda ng suspension niya because it is an adventure bike. So, made siya for rough roads. At the same time, pwede rin siyang pang off-road. No? Depende sa inyo kung talagang trip ninyong off-road experience, this will be a good bike. Pwede to tawid ilog, akyat bundok, and yung mga kalsada na hindi pa gawa. O kaya naman yung mga trail, mga simple trail riding, pwede to. Yun nga lang, no? Kung sanay ka sa city driving, medyo nakakapanghinayang. But if you want it, kaya niyang ibigay yun. Alright? So maraming nagtatanong, Sir Ned, ano ba to? Reliable ba yung engine nito? The answer is yes, netizens. Kasi dahil nakausap ko mismo ang Fecon Motorcycles, and maraming salamat din kay Sir Henry sa pagpapaunlak na masubukan natin to. Yung mismong mga chief mechanic nila na nag-assemble nito. And I would say na talagang maganda yung quality niya at pinakita pa nila sa akin yung pinakaloob. Ipapakita ko sa inyo, parehas nakaangat yung dalawa niyang tube dito. Papakita ko sa inyo yung clip real quick. Ito siya. Oo. Pero wala ng alikabok na papasok. Oo nga eh. Tapos ito sir, air cleaner ho. Ayan, ito air cleaner. Ito sa Oo, panggilid. ito sa panggilid ho. Galing ah. Nakatutok sa taas eh, no? Tapos pakita mo nga yung sa takip nung ano bro, yung sa upuan. Ang galing nga eh, may takip na no, sa ilalim ng upuan niya. Ayan no, oh, natakpan na. Ayos, solid. Shower out. Shower out. Ayun, so base pa lang dun sa mga details na talagang in-explain nila sa akin one by one. This is gonna be the next big thing, I think. Just for my own opinion ha. Ang dami ko nagustuhang features sa kanya. Yun nga, sabi ko sa inyo, for the engine we have 150cc, liquid cooled. Ayan no, radiator niya, liquid cooled na yan. So hindi ka mangangamba na baka tumiri ka sa mahahabang biyahe dahil liquid cooling system na siya. Very efficient kahit sa long rides. That's very good. 4-stroke and single overhead cam, and then 4 valves. So yun nga, maaasahan mo na very powerful sa city driving ang isang ito. At hindi ka rin matatakot na magmabilis magpatakbo dahil dual channel ABS. Yes, tama po narinig ninyo. Meron tayong single hydraulic disc sa unahan with ABS. Ayan siya, naka dual pot caliper siya. Napakalakas ng grip, hindi mo na kailangan pigain ng todo yung brake levers mo. Konting piga lang, talagang kakagat na yung brakes. Sa tire size, we have 110 by 80 by 14 sa unahan. Kung makikita ninyo, dual sports or dual purpose yung patterns ng kanyang tires, so pwede to sa off-road. And for my own experience sa paggamit ko sa kanya, it is very decent, makapit siya, so hindi mo na kailangan mag-isip agad kung paano mo siya papalitan ng aftermarket. And the size is also available, marami available na size for the 14 inches wheels sa unahan. Suspension, we have a telescopic fork with jacket. Ayan oh, ang ganda niya oh, with jacket. Ang suspension mo sa unahan talagang protected, so you are very peaceful pagdating sa mga off-road kung talagang gusto mo yun. And then meron tayong dagdag reflectors dito para mas visible sa gabi. Napaka cool. We have a tubeless tires, of course. Ayan, tubeless ang kanyang tire. So walang sakit sa ulo na baka maflatan ka, lalong-lalo na pag malulubak yung kalsada. So sa unahan, nasa kaliwa ang disc brake. Sa likuran, nasa kanan ang disc brake. Meron din tayo ditong single hydraulic disc with single pot caliper, pero medyo mas malaki ang kanyang caliper dito, and ABS na rin. Dual channel ABS na siya. Yun na talaga nagustuhan ko sa kanya. Pagdating sa likuran, meron tayong tire size na 130 by 70 by 13. 13 inches sa likod, 14 inches sa unahan para mas mabilis ang arangkada niya. So marami naman tayo nakitang motor na ganyan na 13 sa likuran and 14 sa unahan for better acceleration, kaya mas maliit ng konti. Pero makapal, kaya pagdating sa high speed hindi ka pagewang-gewang, no? Meron tayong unit swing and dual shock sa likod. This is a standard version by the way. Meron pa tayong luxury version and ultimate version. Mas upgraded yung ultimate version and yung luxury version. So ito yung standard lang. Biruin mo yung standard niya na edition is dual channel ABS na, di ba? Napakaganda nung part na yun. So ang overall dimensions niya, meron tayong length na 2072 mm, width na 760 mm, at height na 1260 mm with tail box. Ito yung pinakakapitan ng pillion ride niya. Meron na siyang indicated na bracket. So hindi ka na mag-iisip saan ako bibili ng bracket nito kung gusto kong magpa top box. So it has a built-in bracket for the top box. Bibili ka na lang ng box, kabit mo dito yung box mo, good to go. Adventure na yung itsura mo, di ba?
Wala nang dagdag gastos, straight out from the casa, magagamit mo na rin siya. Pati yung quality niya, ayan oh. We have here alloy na tapakan ng angkas for your pillion ride. Very good din yung quality. Meron tayo ditong FKM na tatak. We have decals here na parang camouflage, red dito. Very shiny ang kanyang paint job. Sobrang bago pa oh. Tayo pa nagtatanggal ng mga takip nito mga decals niya. Ayan no, very neat, maganda quality. Ayan, so check natin sa unahan. Kung makikita nyo, very decent din ang quality ng fairings niya, no? Hindi siya basta-basta rin mababasag kapag ka sakaling na-aksidente tayo. Very good yung quality. Lalo-lalo nagustuhan ko yung napakakintab na parang candy red niya, no? Meron pa tong ibang color, meron pa tayong gray. And I will confirm kung darating yung white kasi nagandahan din ako sa white. So we will confirm that. Meron din tayong daytime running light. Ayan no, may eyeline siya oh. Napakaganda. Tapos ayan ang signal lights niya. Ayan oh. Very stylish, di ba? So sabi ko sa inyo, it looks completely different. Di naman ganito yung na-review natin last time na ADV. So this one is an adventure bike. ADV stands for adventure. So venture yung pangalan niya. Magkaparehas lang ng category pero not the same. Ayan yung kanyang signal lights oh. Di ba? Very stylish, napakaganda. Magtataka kayo bakit nakapatay ang kanyang ilaw. Meron kasi siya ditong off switch. So, kung gusto mo magtipid sa baterya, pwede mong i-turn off ang iyong ilaw dito. And ayan, ako, ang ginawa ko, naka-turn on lang yung eyeline niya or yung daytime running light. Itong gitna, para katamtaman lang yung lakas ng daytime running light. Tapos pag completely all the way sa right, patay yung headlight niya, pero malakas yung daytime running light niya. Sige, tingnan natin dito. Tingnan ko kung masiswitch ko siya dito. Ayan, hinaan natin siya. O, ayun o. Ayan, lakasan natin, hinaan natin. Kita nyo ba? Lakas, hina. Tapos, completely to the left side, bubukas naman yung kanyang ilaw. Ayun, bumukas na. Ito ang isa sa pinaka-paborito kong part ng motor na to. Itong ilaw niya. Naka-projector lamps na siya. All LED lahat ng ilaw niya, headlight. Tapos tingnan nyo siya oh. Parang style ng mini driving light. So nagulat ako nung binuksan ko siya sa gabi, para ako naka mini driving light. So isa pa yon sa tipid feature na hindi mo na kailangan magpakabit ng mini driving light straight out from the casa dahil napakalakas na ng projector lamps niya. Ay no, kita nyo, bilog. Di ba ganyan itsura ng parang crystal yung loob, no? Parang yung projector. Napakalakas ng ilaw, lalong lalo na sa gabi. And the good thing, meron siyang passing light. Ito po. Ayan no. So check nyo. May passing light siya. No, built-in na rin. So hindi mo na kailangan magpa-wirings, magpakabit. And meron na rin siyang built-in hazard. Ayan, naka-hazard tayo, di ba? Ito yung hazard niya na andito. Pwede mo siyang i-off, pwede mo siyang i-on. Meron tayo dito sa kanan, merong kill switch, lights, push start. Sa kaliwa naman, meron tayong high beam, low beam, turn signals, left, right, patay, and busina. Ganito yung busina niya. Ayun, medyo malaki no yung sound ng busina niya. So very satisfying and talaga nakaka-alert ng mga tao sa kalsada. Dito naman tayo sa likuran niya. Ayan no, para siya si Captain America. Parang may eagle dito sa parang yun yung naisip ko si Captain America. Parang something na meron siyang similarity eh. Hindi ko makuha pero kayo na lang ang mag-ano. Baka yung bagong Captain America yung nasa isip ko. So ayan, meron siya parang ibon dito. Para siyang pakpak. Isa to sa nagustuhan ko eh. Napakaganda ng taillight niya. Ayan no. Ang ganda no. Very stylish. LED na rin ang kanyang signal lights. Very stylish rin. Nakahiwalay. Hindi siya full assembly. So this is a futuristic design. Ultimo, itong ilaw para sa plaka ay LED na rin po. May reflectors dito, dagdag visibility sa gabi. Tapos ayan, yung fender niya, very stylish din. Very neat ang design niya kasi kung makikita niyo, this is the regular look ng bike na ito sa everyday use. Meron tayong built-in na tire hugger, kaya makikita niyo hindi tatalsik kung saan. Mostly na andito lang ang dumi, no? Sa loob ng motor, hindi siya tatalsik kung saan. Hindi rin matatalsikan yung inyong OBR. Very safe siya. Kaya kahit maulan, very safe and comfortable itong gamitin. So that's a very good thing. Pumunta naman tayo sa tambucho niya. Ayan oh, napakalaki ng tambucho niya. Very big chunk. Meron siyang heat guard dito. Tapos may touch ng silver. Tapos all black na. Very stylish. And kung gusto nyo pakinggan natin. Eh, nakalapat yung aking gulong. So ayan, hindi kasi pantay yung lupa dito, nakalapat yung aking gulong. So meron akong separate vlog when I test ride it. Maririnig nyo doon yung stock na exhaust niya, ganda pakinggan. Alright, let's go.
Ayos. Unang piga, may sipa agad, no? Wow! This is powerful! Palaban talaga. Maramdaman nyo at maririnig nyo na malakas talaga yung engine niya. Based pa lang sa tunog ng exhaust. No? Kasi yung stock exhaust, wala naman yan talagang aftermarket na sound. So, parang pure engine yung maririnig nyo. So, pagdating naman sa upuan, it's very generous. Meron tayong very luxurious style with stitches. May separation ang driver at ang OBR. So, kung gusto nyo malaman yung feedback ng OBR ko, napakaswabe. Meron tayong separate vlog na in-upload ko kahapon or yung previous vlog natin. Mainit. Lambot. Doon makikita ninyo yung feedback niya kung gusto nyo malaman yung detalyadong feedback niya. Pero overall, very suabe and very generous at napakalambot ng kanyang foam. Ang upholstery niya is very comfortable, no? So pagdating sa mahabang biyahe, para ka talaga nakasakay sa sofa na umaandar. Very good suspension, malambot na upuan, napakahusay. So nagustuhan ko rin yung part na yon. Pagdating naman sa convenience, meron tayo ditong built-in na charging port. Ayan, no? So ang maganda dyan, diren, USB ready na siya. Hindi mo na kailangan ng any adapter para sa pag-charge ng phone. Ang kailangan mo na lang is ganito. Kailangan mo na lang ng cable. Ayan, tapos kabit mo siya dito. So syempre check natin kung gumagana. Meron tayo ditong pang iPhone, pang smartphone, yung dating USB type, and meron tayong USB type C. Tingnan natin kung mag-charge. Uy, ayan, oh. Charging. Ayan siya, charging. 95%. So, very convenient. So, siguro, kung mag-wander ka sa moto, pwede ka maglagay ng cellphone holder dito para na din sa mga Waze, Google Maps, applications mo. Or pwede mo rin buksan dahil meron pa rin siyang console dito sa unahan. So, paano siya buksan? Tulak mo lang ng konti. You're good to go. Ayan, meron din siya ditong maliit na espasyo para maglagay ng mga easy access. At isa pa, meron siyang, kasi nakita nyo dito, USB ready na eh. Sasabihin ng iba, sir, paano yun? Gusto ko nga may cigarette lighter. Say no more. Meron nga siyang cigarette lighter. Ayan, no. Cigarette lighter. Wow. Ayan, no. May ano pa ng cigarette. So, dyan mo ngayon sisindihan ang iyong Yossi. Tapos, pwede mo na siyang ibalik doon. May dalawang switch na makikita sa loob. Etong kulay dilaw, para yan sa kill switch sa side stand. So mapapansin ninyo, kapag sinide stand ko to, mamamatay ang makina. In 3, 2, 1. So that's a safety feature para maiwasan natin at umandar, tumakbo nang nakababa ang ating side stand. Pero kung gusto mong tanggalin ang safety feature na ito, you still have an option. For some reason, kung gusto mo, they gave you an option. So ito siya. Buksan natin ang makina, pihitin natin pakaliwa. So ayan, ayan yung option for the side stand. Ngayon, ibababa ko ang side stand. In 3, 2, 1. Nakababa na, naririnig nyo, bukas pa rin ang engine. So for some reason, kung gusto mong i-off yung side stand switch, pwede. So ako gusto ko naka-turn on yan, of course. That's a safety features. Pero siguro kung aakyat ka ng bundok, ayaw mo na kapag nadali yung side stand mo, mamatay yung makina mo, pwede mo i-turn off. Tapos, meron pa siyang isang switch. Para saan to isang switch? That is to shut down the whole thing. Ito, itong buong motor. Kung gusto mo siyang i-shut down, hindi na siya mabubuksan sa susian. Kahit i-remote mo, hindi na siya mabubuksan. Meron siyang off switch dito. So, subukan natin. I-turn off ko. Ganito mo mangyayari. Tignan nyo yung panel gauge niya. Completely shut down. Alright? So, kahit susian mo, wala. Di yan bubukas. Kahit anong pihit mo dyan, di yan bubukas. Walang bubukas dito, no? So, yun. Meron siyang option to completely shut down. Kung gusto mong walang gumalaw ng motor mo, shut down mo siya para hindi rin malakas o hindi rin kumonsumo ng baterya kahit na nakatap na, no? So, that's a very good thing. Meron kang option. Lalo na ngayon, nagla-lockdown, di ka makakapag-rides. Shut down mo na lang yung motor mo, no? That's a very smart move. Napakaganda nun. The console is not really that big. Pwede na dito yung mga easy access like resibo, coins. Let's see if my phone will fit. We have here an Oppo A94. Check natin kung mag-fit ang cellphone. Kasya naman. Kasya naman ang cellphone. Smartphone, kasyang-kasya naman dito. Regular size phone will fit just that easy sa motor na to, no? So, that's a very good thing. Very comfortable din siya dahil meron siyang two options para sa riding position. Pwedeng dito ang paa for a regular riding style para naka-upright sitting position ka kaya hindi nakakangalay sa mahabang biyahe. And kung gusto mo naman at medyo nangangalay ka na, meron siyang pang cruising style. Itong pang cruising style niya, bagay sa akin dahil I'm a small rider, I'm just 5'3" in height. Pero
Pero sa mga matatangkad, baka mabitin itong part na to. Pero for me, ang pinaka-purpose niya is kapag may angkas ka, tendency nakasubsub sa yung angkas mo kung nakayakap man yan. Buhat-buhat mo na siya. So ilagay mo dito yung paa mo para may puwersa ka. Kahit na nasa kanya yung bigat mo, may puwersa ka na hindi ka tataob or hindi ka magli-lean forward masyado dahil sa angkas mo. So that's a very smart move para sa mahabang biyahe, makabuelo ka kahit may angkas, no? Napakaganda ng details niya, oh. Meron pa siyang mga bilog dito. May decals dito. Tapos meron siyang emblem na FKM. And then meron siyang parang broken lines ng lettering ng ADV. Tapos black fairings dito na parang carbon style. Ito yung pinaka airbox niya. Wala siyang kickstart. Andito yung pinaka panggilid niya. Very good ang kanyang panggilid. Sa mga magtatanong, makakabili kayo. Meron siyang similarity sa ilang parts na meron na tayo dito sa Pinas. So pagdating sa pyesa, hindi ka mangangamba, no? So meron siyang mga katulad na pyesa dito sa Pinas. So sakyan natin. Isa sa mga tanong lagi sa akin, Sir Ned, paano naman yung fuel system niya? Matipid ba yan sa gas? Kasi baka mamaya, kagaya na naman yan ng mga iba. Nakikita namin, nakala namin next star na ng 150cc pero carb type pa pala. This is EFI. EFI na ang motor na to at napakatipid sa gas. Umaabot siya ng around 41 kilometers per liter. Ganun siya katipid sa gas. And for some time now na dinadrive ko to, nakaka almost 50 kilometers na ako pero hindi pa nauuga yung kanyang fuel bars sa kanyang fuel gauge. Hindi pa nauuga. Bakit? Napakalaki and ito yung pinakamasasabi kong selling point niya. Napakalaki na kanyang fuel tank capacity. Meron lang naman tayong fuel tank capacity na 9.3 liters. Ito yata yung pinakamalaking fuel tank capacity sa automatics na nakita ko dito sa kategorya ng 150cc. 9.3 liters. Napakaganda at napaka useful ng malaking fuel tank. Bakit? If you're going from gas station A to gas station B, ang layo ng mararating mo bago ka magpagas ulit. Kung kakailanganin mo to, kung talagang gusto mong mag off-road experience, kung gusto mo nang mag-aakyat ka sa mga bundok kung saan napakalayo ng gasolina, pagbaba mo tsaka ka pa lang ulit makakapagpagas. Yung mga kasama mo naubusan na ng gas pero kung ito gamit mo, you have the peace of mind na hindi ka mauubusan basta-basta ng gas dahil ikaw pinakamalaking fuel tank dito. So that's a very good thing. 9.3 liters, that's unbelievable. Napakaganda nung isang yon. So kung makikita nyo, it is already equipped with smart key system. Ito na siya. Dalawa agad ang inyong mare-receive na susi straight from the kasa. Alam ko kasi most of our automatics nowadays na keyless, isa lang binibigay ng kasa pero ito, dalawa agad ang matatanggap mo. Sa pinakababa, we have here an answer back key system. Okay, kung pare-parehas na kayo or marami masyadong motor sa parking lot, meron siyang answer back key system. Pindutin mo lang to. Yun. Tutunog siya at iilaw. So malalaman mo kung nasa nakapark yung motor mo para siyang kotse. Tapos sa gitna naman, meron tayong, ito pinaka nabilib ako. Meron siyang button sa remote para magbukas yung upuan nyo. So ayan ha, nakalock yung upuan. Pipindutin ko lang to ng matagal. Maririnig nyo may clicking sound. So lalapitan ko para medyo rinig. Ayun. Sinindot ko na yung gitna, bumukas yung upuan. Ayan, ang kanyang upuan. So yun na sense, munti ko na makalimutan. Ito pala yung susi niya. Meron siyang secret. Diba, ayan siya, oh, parang sa kotse. Keyless remote. Pero pag pinindot mo dito yan, tatanggal siya. Meron siyang susi na ganito. So para saan to? Siyempre, kapag hindi mo mabuksan itong seat storage, pwede siyang susian. Ito, dito sa ilalim. Ayan, bali, iangat mo lang tong ganyan. Papasok mo si susi. Pasok na, tapos pihitin lang natin. Bukas na tong si upuan. Yan. Bukas na siya. Napaka-neat ng design na to, no? Di mo akalain na dito sa remote niya meron pang susi na nakatago. So ngayon lang ako nakakita ng ganong feature sa 150cc category. So that's very good. Napakagandang feature neto sa susian niya. So, ang kanyang upuan is just an average. Hindi ganun kalaki ang kanyang seat storage. Wala pa akong nakitang official na sukat ng upuan niya. Pero sa tansya ko nasa around 20-21 liters itong seat storage niya. Kasya ba ang full face helmet? So, tinry namin dun sa mismong brand. Kasya yung mga small to medium. Yung large, hindi masyado nagkasya. But I think it still depends sa brand and sa shell nung pinaka-helmet. Ito kasing helmet ko, XL siya and may spoiler. So, hindi siya nagkasya dito. Meron na siyang kasamang basic tools. Ayan, meron na siyang kasama para just in case meron kang tools na dala-dala kahit mga basics lang nakakailanganin mo kapag ka nagkaroon ng aberya. Mostly sa half face helmet kasyang-kasya dito, and of course yung nutshell kasyang-kasya. Pero I'm still thankful na merong malaking seat storage or somehow mas malaki na to compared sa mga maliliit na scooters para na din sa convenience. Kaya nga siya merong built-in na bracket for the top box kasi kung gusto mo talagang magdala ng maraming gamit, you still have the option to have your top box.
magkaroon ka ng box dyan para complete package na. Meron din siyang hooks for the helmets. Kung hindi kasya dito helmet mo, hook mo na lang dito yung strap and you're good to go. Napakakapit din nitong seat cover niya, so that's very good. Nagustuhan ko siya. So yung pangatlo, last but not the least, is the alarm. So meron siyang lock. Yan, so nakalock na siya para sa alarm system niya. Ayan, nag-a-alarm na siya, netizens. Ayan yung alarm niya. Napaalala niya na bukas pa yung makina mo, nakalimutan mo siyang patayin. Ayan, galing na. Meron siyang ganun, no? Very smart. Tapos ang susi, ganito naman ang alarm niya. May nagsusubok na buksan-buksan. Oh, nag-a-alarm siya. Yan, nag-a-alarm siya. Yan yung alarm key system niya. Tapos magtataka kayo, paano bubuksan si fuel? Of course, meron dito. Makikita nyo, wala na siyang switches dito. This one ay abang ito kung gusto mo maglagay ng voltmeter na accessory niya. Abang ito. So, dito na lang lahat. Very convenient. Lahat ng switches mo para sa buong motor nandito na lahat. Kung gusto mong buksan si fuel, diinan mo lang to. Make sure nakatapat kay fuel. Diinan mo siyang ganyan. Ayun. Bukas na si fuel, 9.3 liters, nakakagulat, sobrang convenient, no, nagustuhan ko yon. Tapos etong gitna ay para mag-activate ang motor, mapa-start mo. Tapos ito isa is for the seat, pwede rin siya dito, may option din dito para sa seat. Ayan, pag diniinan mo to, yun, bumukas yung seat niya. Doon, may option din siya doon. Tapos meron din siyang lock. Ayan, push mo siya, tapos lock mo siyang paganyan, di na magagalaw yung manibela mo. So that's a safety feature as well. Napakaganda nun. Pagdating sa side mirrors, ito yung matagal na nating wini-wish na sana malaki ang tangkay, malaki yung pinaka-stem ng side mirror niya. Ayan, napakalaki. Big chunk, kaya naman maaasahan mo matibay. Sa itsura pa lang, very visible na durable ang motor na to. Talagang ready sa bakbakan. Kanyang brake fluids nandito. Kitang-kita mo rin kung malinaw pa, malabo na. Napaka-useful din ang kanyang side mirrors. Makikita nyo, napakalaki. Kitang-kita talaga yung mga nakasabayan mo. And tingnan natin yung kanyang panel gauge. Bubuksan ko. Yun, oh. 7-inch fully digital panel gauge ang meron dito sa motor na to. You have all the information you need. Meron tayong turn signal, signal lights. Ayan, kung naka-hazard, dalawa yung magbi-blink. Dito meron tayong engine check. Merong stop and start system or idling stop system para sa ultimate version. Pero ito ay standard version, so wala siyang option na nun. And again, I'm not a fan of that one kasi medyo naiilang pa ako pag namamatay yung makina kapag ka huminto ka. So, at least meron naman siya ditong kill switch, engine stop, ayan, o, tsaka activated. So, pwede mo naman yun kung gusto mo patayin yung makina mo. And kung side stand mo, mamatay din naman. Tapos, may neutral. Ayun, o, neutral. Siguro ito ay for the ultimate version din. May option ka din for the neutral. Tapos, sa kabila naman, meron tayong ABS. Nawawala yan pag andar mo ng ilang kilometers. Meron tayong high beam na button. Ayan. Tapos, merong key sensor sa pinakaibaba. Sa panel gauge naman niya, makikita nyo meron tayong orasan, may RPM indicator, may humidity, meron din siyang temperature check. Ayan, makikita nyo 2 bars lang, napakagaan kahit layo na ng binyahe ko, 2 bars lang siya. Yung fuel niya, 78.2 kilometers na ang akin natatakbo, hindi pa na nauuga ang fuel gauge niya, no? Hindi pa nababawasan ng bars. So that's a very good thing. That's for the trip A. Ayan, makikita ninyo. Tapos total kilometers na natakbo na neto is 79 kilometers. Ayan yung odometer niya. Of course, yung speedometer nasa gitna, napakalaki. Very visible siya kahit direct sunlight, and makikita ninyo talaga kahit malabo na yung mata ninyo, makikita nyo yung lahat ng information na kailangan nyo, or kung gusto nyo matansya or ma-monitor kung gaano na kayo kabilis, na andyan, kitang-kita rin siya. Very very good. Nagustuhan ko yan. We also have here a naked handlebar, talagang pang off-road ang datingan. Pagdating sa kanyang handle grips, very good yung quality. Meron siyang balancer sa dulo na parang stainless, napakagandang tignan. And yung brake levers niya on the regular side, pero the good thing is adjustable siya. So pwede mo i-adjust kung gaano kalayo, kung gaano kahigpit ang piga mo, you have that option. So that's a very good thing. Pag binuksan natin siya, mapapansin niyo hindi pa siya tahimik. Wala pa siyang smart motor generator or alternating current generator. May tunog pa rin siya. May ignition sound pa rin, kumbaga wala pa siya ng feature na yon. Pagdating naman sa kanyang windshield, ayan, napakaganda ng windshield niya. Napaka useful nito para basagin yung hangin. Hindi siya rekta sa'yo kapag long rides or mabilis na yung takbo mo, nababasag niya yung hangin para dumudulas. Hindi ka super stressful na para ka saranggola pagdating sa long rides. And it is easy to adjust. We have 2 level to adjust it. Hilain mo lang ito, hilain mo yung kabila,
you can adjust it. Kung magpa-park ka, ibaba mong ganyan. Kung magdadrive ka na, itaas mo. Depende sa preference mo, no? Ayan, ang ganda ng paint job nyo. Nagustuhan ko talaga yung mukha niya, Netizens. Tapos ayan, meron touch biglang silver. Ganda. Gustuhan ko siya. Sa mga magtatanong, napakababa ng seat height nito. Very friendly kahit sa mga short riders kagaya ko. I'm just 5'3 to 5'4 in height. Pero ito ay 775mm ang kanyang seat height. Napakababa. So sa mga nangangamba, natatakot na bumili ng mga scooter na 150cc dahil napakatataas nila at hindi sila binihiyaan ng height, this one is the best for you. Para naman sa mga medyo matatangkad na driver, maganda pa rin ang motor na to. Bakit? Dahil mabigat siya. So that's very stable pagdating sa high speed. At the same time, kung flat-footed ka, mas madali ka makakasingit sa traffic situation. Sir Ned, kaya ba singit sa traffic? Kayang-kaya. Kung saan kasya ang Mio, kasya ang motor na to dahil yung Mio yung personal drive ko, pangharabas ko everyday. Tapos, yung mga dinaanan ko ulit and meron tayong test drive experience. Kung gusto nyo siyang mapanood, nandun sa previous vlog ko, ilalagay ko sa description box yung link para mapanood ninyo. Ang weight niya is 150 kilograms. That is very stable pagdating sa high speed. Hindi yung para kang saranggola na tinatangay ka sa kabilang linya kapag mabilis na ang takbo mo o napapunta ka sa tabing dagat o matataas na highway. So that's very stable. Nagustuhan kong isang yon. Talagang pang touring na pang adventure. Very good. Nagustuhan ko talaga. I meant it genuinely. Pag nagustuhan ko ang isang scooter or ang isang automatic na motor, nagustuhan ko talaga siya. Pero pag hindi, I won't recommend it. That's a genuine opinion and reaction from me. So trust me when I say na this one is really good. No? Malakas ang hatak, maganda ang suspension, maganda ang feedback niya sa mga rough roads. So kaya ganun yung sinasabi ko sa motor na ito. Makikita nyo pag naka-idle siya, merong konting vibration, pero pag nagdadrive na, hindi ko naman siya gaano ramdam, no? Kaka-change oil lang din itong motor na to. Sa mga magtatanong naman, gaano kadaming engine oil po ang kailangan dyan, Sir Net? Pag magpapa-change oil ako, meron tayong 0.9 liters. So that's 900 milliliters, no? So 0.9 liters ang kanyang engine oil capacity para sa mga magtatanong kung gusto nyo magpa-change oil or what. Sa mga magtatanong, Sir Ned, gaano kabilis ang motor na yan? Alam niyo naman sa channel natin, hindi naman tayo kamote nagtata-top speed ng motor. Pero if given a chance, kung meron talagang spot for top speed, I will do it. Definitely do it. But for this one, we're gonna rely on the manual ng motor na to. Let's check it. Nakalagay sa manual, meron itong max speed na 115 kilometers per hour. Pero dun sa internet, nakalagay is 120. I think it still may vary. Depende sa rider's weight, sa road condition, sa weather, kung mahangin ba yan, pataas o paakyat ba ang daanan, it still may vary. But still, we all know na pagdating sa arangkada, pagdating sa city driving, naandun yung power niya. 4 valves engine with FI, dual channel ABS, wala na akong masabi pa. Napakalaki pa ng fuel tank capacity. Points for improvement for me, kung magtatanong kayo, of course, will be the seat storage. Pero nakabawi siya kasi meron na siyang built-in na bracket for the top box. So, kung bitin ka talaga sa seat storage niya, pwede tayong maglagay ng top box. So, maraming nagtatanong, maraming hinahanap kayo na mga specs niya. Again, this is a standard version. Kung mapapansin niyo, meron siyang abang dito. Dahil kahit standard version ito, magkakaroon tayo in the future na pwede nyo ma-order mismo sa Second Motorcycles. Meron siyang accessory na abang for camera. Yes, pwede siya magkaroon ng dashcam kung tawagin natin. Pwede siya magkaroon ng security camera. Meron siyang abang dito at meron din siya sa likod for the camera. Ito, yung sa likod niya, meron siyang abang for the camera. So both rear and sa front is pwede kang maglagay ng camera in the future na dadating na add-ons para sa motor na ito. Well, this is just a standard version, but for the ultimate version, ayan yung mga makikita ninyo na pwede ninyong asahan kapag ultimate version. Meron tayong luxury version, meron tayong ultimate version. So ayun yung mga pwede ninyong asahan. Ayun, mas maraming feature yung ultimate version. This is just a standard version, but for me, it's still a very good motorcycle kahit na standard version. Para sa akin, sulit na yung standard version. So ayun, ang wheelbase ng motor na ito ay 1,324mm at ang ground clearance naman niya is 158mm. Napakataas ng ground clearance na yon dahil hindi ka nasasayad sa mga higanting humps ng Pinas, and that's a very good for off-road experiences. Of course, meron na din siyang center stand na built-in. So that is it for today's vlog, netizens. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe. So sa mga magtatanong magkano ang presyo ng motor na to, the price and the SRP of this one paglabas sa market,
market ngayong September 7, 2021 is 100,000 pesos. For me, that's a very competitive price pagdating sa specs and features na hatid niya. We have dual channel ABS, FI, 4 valves, dual sport na tires, pang adventure na scooter. So that's very competitive. Kasi kapag masyadong mura ang motor, nakakapagtaka na yung quality niya. So this one has a very good quality and a very bang for the buck for me, for my own opinion. Kayo, ano masasabi niyo sa motor na to? Nabitin ba kayo? Meron ba kayong gustong idagdag na feature sa kanya? Gusto niyo ba makita yung ultimate version niya? Nagustuhan niyo ba ang motor na to? Give your thoughts and comment your thoughts below. Kung nagustuhan mo ang video na to at nakakatulong ako sa iyo sa pagtingin-tingin ng mga bagong labas na motor, show support by ordering this Parak Clothing Riding Jersey Ned Adriano Edition. So order lang kayo, 1.3 SRP and gawang Parak Clothing, air cooled and stretchable, hindi kumukupas. Makaka-order kayo niya sa aking Facebook page, Ned Adriano Vlogs. So again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.